Kabanata 1241. Ang laki ng puting kalansay na iyon ay dapat na lubhang nakakatakot. Ito ay higit pa sa imahinasyon ng isang ordinaryong tao. Gayunpaman, ayon sa mga salita ng mabangis na halimaw na iyon, ang puting buto na nilalang na nakita nito ay dapat lamang maging ilang metro ang laki. Ilang metro ang laki nito. Bagamat mukhang napakalaki, hindi naman ito masyadong pinalaki. Gayunpaman, kumpara sa puting kalansay na nakilala ni Zephyr, mas maliit ito. Haha, hindi mo ba napansin na ang puting buto na nakilala natin noon ay kayang lumunin kasama ng laman at dugo bilang pagkain? Habang nilalamon ng lalaking iyon ang laman at dugo, ang hugis nito ay patuloy na lumiliit ng lumiliit. Maliwanag, ang paglamon ng laman at dugo ay magpapahintulot dito na maging mas malakas pa. Mahinahong sinabi ng siyam na ibon sa lupa. Kung ganoon, ayon sa sinabi mo, ang nilalang na may puting buto na nakilala ng lalaking ito ay ang nakilala na natin dati. Bahagyang nagbago ang mukha ni Zephyr. Hindi niya napigil ang magsabi sa pagkamangha. Oo, dapat ganito. Ayon sa haka-haka ng Nine Netherbird na ito, hindi maiwasang maging seryoso ang puso ni Zephyr. Gayunpaman, mabilis niyang iniwas ang kanyang tingin at nakaisip ng estratehiya para harapin ito. Kahit gaano pa katekot ang lalaking yan, gagawin ko ang lahat para tingnan kung yan nga ang puting buto na nakita natin. Total, hindi ko kailanman bibitawan ang indestructible flower na iyon. Mayroong napakahigpit na paghihigpit sa pagpasok sa lihim na lupain. Kung mapalampas niya ang pagkakataong ito, kakailanganin niyang maghintay ng matagal bago siya muling makapasok dito. Nang maalala ang mga pinsala sa katawan ni Master Maxim Callahan, hindi na naglakas loob si Zephyr na magtagal pa. Nang matagpuan niya ang daan, sinakyan niya ang marahas na baranirong iyon at mabilis na lumabas. Dahil nangunguna ang malaking lalaking ito at ang tulong ng ibon sa himpapawid, masasabing hindi kapanipaniwala ang bilis ng paggalaw ni Zephyr. Matapos tumakbo ng halos 30 kilometro, bigla na lang, isang malakas na amoy ng dugo ang unti-unting sumulpot sa butas ng ilong ni Zephyr. Ang amoy ng dugo ay napakatindi kaya't kumalat ito sa lahat ng direksyon, kasabay ng hangin. Ang pinakakakaiba ay may nakahalong napakahinang masamang aura. Nandoon lang yan. Bahagyang tumigil ang figure ni Zephyr. Kumislap ang kanyang mga mata at mabilis na lumingon sa isang direksyon. Nakita niya doon. Hindi mabilang na matatayog na sinaunang puno ang nabali at nagkalat ang mga malalaking bato sa lahat ng direksyon. Mukhang napakagulo ng mga ito. Sa loob, mas lalong nabunyag ang mga piraso ng puting buto at mga supot. Kapag tiningnan mula sa malayo, tunay na nakakasilaw ang mga ito, na walang tigil na magpapabilis ng tibok ng puso. Mag-ingat ka, mukhang mas malakas pa ang bagay na ito kaysa dati. Nagmamadaling ipinaalala ng Nine Netherbird kay Zephyr. Sa totoo lang, kahit hindi niya ito ginagamit para ipaalala sa kanya, naramdaman na ni Zephyr kung gaano katekot ang masamang aura na bumabalot sa espasyong iyon. Ang aura na ito ay eksaktong kapareho ng puting kalansay na nakilala niya noon. Gayunpaman, ang masamang aura ay malinaw na mas malinaw at mas malakas. Halata na ang lakas nito ay tumaas ng malaki kumpara dati. Para mapataas ang lakas ng isang tao sa ganoong antas sa loob lamang ng maikling panahon, ang bilis ng pag-unlad ng lalaking ito ay isang bagay na hindi dapat maliitin. Parang nilamon na ng bagay na ito ang laman at dugo ng napakaraming nilalang. Dahil ang puting kalansay na ito ay nangangailangan ng laman at dugo upang mapabuti ang sarili nito, ang dahilan kung bakit ito mabilis na umunlad ay malinaw na dahil kumakain ito ng maraming laman at dugo ng mga nabubuhay na nilalang. Kabanata 1242. Buzz. Habang nag-iisip pa rin si Zephyr, isang nakakatakot na puting kuko na naglalabas ng isang nakakatakot at masamang aura ang mabilis na sumugod mula sa 10,000 metro ang layo. Ang puting kuko na may buto ay eksaktong kapareho ng nakita ni Zephyr noong nakaraan. Bagamat mayroong malaking agwat sa pagitan ng mga laki, ang kapangyarihang natipon nito ay mas kahanga-hanga pa. Ang puting kuko na may buto ay gumalaw pataas at pababa. Saan man ito dumaan, ang daliri ng matalas na kuko ng buto ay nag-iiwan ng 5 matutulis na bitek sa hangin. Boom! Sa harap ng nakakatakot at mabilis na puting kuko, hindi nagbago ang ekspresyon ni Zephyr.
Mabilis na gumalaw ang kanyang palad kasabay ng isang maringal na hangin at kulog. Sa isang iglap, kumulog at kumidlat, at humahampas ang hangin. Isang sinag ng asul-itim at berdeng liwanag, na naipon at naging bola ng liwanag, ay mabilis na kumalat sa lahat ng direksyon. Sa isang iglap, ito ay namuo at naging isang energy blade. Marahas na talam ng hangin at kidlat. Matapos magsanib sa kapangyarihan ng blazing sun hail lightning, ang violent wind lightning blade ni Zephyr ay lalong naging malakas. Ang nakakatakot na mapanirang aura ay umalangaw din sa lahat ng direksyon. Sa ilalim ng kontrol ni Zephyr, mabilis na bumukas ang espasyo at sumugod patungo sa puting kuko ng buto. Boom boom. Umiinit ng umiinit. Sa isang marahas na pagsabog. Sa isang iglap, matapos dumampi ang puting kuko sa atake ni Zephyr, nagsimula itong magpakawala ng kaunting itim na usok. Hindi lang iyon, mayroon ding nakakatakot at napakalakas na talam ng kidlat sa usok. Sa isang kisap mata, tumama ito sa kaibuturan ng puting kuko. Bitek. Umalangaw ang mga nakakabinging tunog ng pagkalabog sa tainga. Ang mapang-ipang at panlalaking kapangyarihan ng kulog at kidlat ay may pumipigil na epekto sa mismong masamang kapangyarihan. Higit pa rito, sa sandaling iyon ay nagsasanay si Zephyr sa kapangyarihan ng kidlat, na mas malakas kaysa sa mga ordinaryong kidlat. Ito ay mas malakas pa. Buzz. Sa isang kisap mata, ang puting kuko ng buto ay naputol sa mga piraso. Ang bilis ng nakakatakot na talam ng kidlat ni Zephyr ay hindi bumagal, at bumilis ito patungo sa direksyon kung saan nagmula ang kuko ng buto. Umuungol. Kasunod ng pagdaan ng talam ng kidlat ni Zephyr, sa isang iglap, isang figure ang mabilis na lumipad palabas mula sa direksyong iyon. Ang napakalaking katawan nito ay napakatibay. Saan man ito magpunta, ang mga patong-patong na alikabok ay namumukod tangi dahil sa mabilis nitong bilis. Swoosh! Sa ilalim ng sikat ng araw, ang anyo ng figure ay naging malinaw at ganap na lumitaw sa harap ng mga mata ni Zephyr. Tama nga, pareho lang ito ng hula ni na Zephyr at Nine Netherbird. Ito ang masamang puting bangkay na nakilala niya dati. Sa sandaling ito, ang puting kalansay ay daan-daang beses na mas maliit kaysa dati. Tila mga 3 metro lang ang taas nito. Bagamat mukhang napakataas, halos parang langgam ito kumpara sa dati. Siyempre, ang pagliit ng kanyang laki ay hindi nangangahulugang hamina na ang kanyang sariling lakas. Hamina na ang kanyang sariling lakas. Sa kabaligtaran, ang pulang dugong ilaw sa katawan ng puting kalansay ay mukhang balat at mga meridian, na gawa sa laman at dugo. Ang kulay dugong liwanag ay bumabalot sa mga buto nito. Kaya nga sa ngayon, hindi na ito dapat tawaging bangkay, kundi isang nilalang na malapit ng maging isang nasa salat na katawan. Kasunod ng mabilis na pagtakbo ng bagay na ito, isang masiglang madugong aura ang agad na sumulpat. Patayin. Kumaway ang palad ng puting kalansay. Sa isang iglap, isang walang kapantay na matalas na sibat na gawa sa buto ang tumagos sa palad nito. Kabanata 1243. Nang lumapag ito sa kawalan, sinabayan ito ng patuloy na pagsabog, na yumayanag sa lupa. Kumislap ang puting anino ng sibat na parang kayang tumagos sa kaluluwa ng isang tao. Saan man siya magpunta, para itong dagat ng mahahabang sibat sa loob ng radius na ilang kilometro. Masasabing sa isang kisap mata, nababalot na si Zephyr ng atake ng kalaban. Buzz buzz. Sunod-sunod na tumunog ang mga punit, at nagsimulang lumitaw ang mga bitek sa kawalan. Natusok pa nga ito sa mga itim na butas dahil sa mga anino ng sibat. Maaaring asahan na kung tatamaan ng puting sibat ang katawan, ang nakakatakot na kapangyarihan nito ay sapat na upang gawing pulbos ang katawan ng isang ordinaryong martial artist sa isang kisap mata. Swoosh! Nang harapin ang pag-atake ng napakalaking nilalang na ito, hindi umiwas si Zephyr. Sumayaw ang kanyang damit sa hangin. Mabilis niyang ibinuka ang kanyang kamay na parang isang malaking bundok at idiniin ng malakas ang kabilang panig. Rumble. Habang ginagalaw niya ang kanyang 5 daliri, isang mahiwagang marka ang mabilis na lumitaw. Sword palm na nakakasira ng espiritu. Sa sandaling ito, nalinang na ni Zephyr ang kakaibang teknik na ito sa perpektong yugto. Bukod pa rito, sa pagbuti ng kanyang paglilinang at pagtaas ng kapangyarihan ng kulog at kidlat.
Ang kakaibang kasanayang ito ay magkakaroon ng mas malaking puwang para sa paglago. Klang. Sa paglitaw ng nakakatakot na palad na may espada, na puno ng enerhiya ng espada ang kalangitan at ang bakas ng palad ay parang dagat. Bigla na lang niyang hiniwa ng matindi ang gitna ng sibat na may puting buto. Bagamat hindi ang posisyong ito ang pinakamahinang bahagi ng sibat na may buto, ito ang punto kung saan nagtitipon ang lakas ng isang tao. Habang ginagamit ni Zephyr ang kakaibang kasanayang ito, mabilis na sumabog ang lakas ng kulog at kidlat. Pakiramdam. Habang kumikislap ang mga kuryenteng lugar, ang nakakamanhid na epekto ng lakas ng kulog ay nagsimulang gumanap ng papel. Ang puting butong ito ay naramdaman lamang na bigla itong nanigas at namamanhid, at agad nitong naisip na may masamang mangyayari. Boom! Isang alon ng enerhiya ng dugo ang mabilis na naipon at kumalat sa loob ng katawan nito, sinusubukang paalisin at tunawin ang pamamanhid na ito. Bukod sa kakilakilabot at matinding kapangyarihan ng Opens iba, ang lakas ng kulog at kidlat ay maaari ring gumanap ng magandang papel sa isang labanan. Bagamat nagawang alisin ng puting kalansay na ito, na umaasa sa sarili nitong lakas, ang ganitong uri ng negatibong estado, hindi ito nagtagal. Gayunpaman, binigyan pa rin nito si Zephyr ng magandang pagkakataon. Magwala. Habang sumusuntok siya, isang malaking lakas ng kidlat ang nagsimulang matipon sa kanyang kamao. Hindi lang iyon, kundi pati na rin sa sandaling ito, may mga kaunting lilang liwanag na kumikislap. Iyon mismo ang Evil Breaking Eye, na nagtataglay ng kapangyarihang pumatay ng kasamaan. Ang pagkalalaki ng kulog at kidlat ay kayang pigilan ang kasamaan sa mundo, at ang lilang liwanag ng Evil Breaking Eye ay parang mga pakpak ng isang tigre. Sabay na lumitaw ang dalawa sa kamao. Sa sandaling iyon, ang kapangyarihang pumatay ay napakalakas na kahit na may kamangha-manghang kapangyarihan ng puting kalansay, imposibleng labanan ito. Maaari lamang itong matalo ng paunti-unti at paulit-ulit na umatras, nang hindi nangangahas na hawakan ang gilid nito. Boom! Ang kakilakilabot na suntok na ito ay tumama sa puting kuko ng buto ng may walang kapantay na bilis. Bang bang bang! Sa gitna ng walang kapantay na nakakagulat na pagsabog na ito, bigla na lamang bumuhos ang lakas ng kulog at kidlat at ang puwersang sumisira sa kasamaan, na lumikha ng hindi mabilang na mga bitek. Klang! Hindi na mahawakan ng mahigpit ang puting sibat na may buto dahil sa nakakatakot na pag-atake ng kamao. Bumagsak ito sa lupa nang may malakas na kalabog. Swoosh! Pinaikit ni Zephyr ang kanyang mga mata at isang walang katapusang dami ng banal na liwanag ang lumitaw sa kanyang mga mata. Ang kanyang momentum ay parang bahaghari, at ayaw niyang sumuko. Ang kanyang figure ay tila naging dragon. Kabanata 1244. Isang suntok pagkatapos ng isa pa, ang nakakatakot na kapangyarihan ay pinakawalan na parang alon. Bang! 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 Sa ilalim ng patuloy na pag-atake, agad na lumitaw ang malalaking marka ng luha sa puting bangkay. Ang banggaan sa pagitan ng dalawa ay nagdulot ng sunod-sunod na nakakagulat na pagsabog. Dam Jr. Galit na galit ang puting kalansay. Sa lakas nito, paano ito magiging mas mahina kay Zephyr? Dahil hinigop nito ang laman at dugo ng ibang nabubuhay na nilalang, mas malakas pa ito kaysa kay Zephyr. Gayunpaman, ang lakas ng kulog at kidlat ni Zephyr pati na rin ang Evil Breaking Eye ay talagang pumihil dito ng husto. Ang kapangyarihang pumatay na nabuo ng kombinasyon ng dalawa ay labis na dominanti. Kaya kahit ito ay hindi kayang harapin siya. Wala man lang itong kahit kaunting kapangyarihan para lumaban. Bang! Muling ikinumpas ni Zephyr ang kanyang kamao. Ang anino ng kanyang kamao ay parang kidlat, sumasabog ng isang bugzo ng hangin na parang bituin. Ang intensyon ng kanyang kamao ay sumakop sa lahat at tumingin sa ibaba sa lahat ng bagay. Umuungol. Isang sunod-sunod na ungol ng dragon ang nagsimulang umalangaw kay Trump sa loob ng kanyang katawan. Sa sandaling ito, ang kapangyarihan ng mga kaliskis ng dragon sa katawan ni Zephyr ay nagsimulang mamukadkad ng ligaw, agad na pumuno sa kamaong ito. Ito ay walang kapantay na dominanti, ang momentum nito ay yumayanig sa kalangitan. Nang maramdaman ang nakakatakot na kapangyarihan ng kamao ni Zephyr, sa sandaling ito, muling umungal ang puting kalansay. Nagsimulang dumagsa at kumalat ang mga puting buto sa buong katawan nito. Bukod pa rito,
Ang mga patong-patong ng malakristal na puting kapangyarihan ay nagsimulang kumalat sa buong katawan nito. Bang! Kasabay ng isang biglaang pagsabog na yumanig sa lupa, isang labis na pinipigilang enerhiya ang nagsimulang manginig. Sa isang iglap, parang gumuho ang langit at nabasag ang lupa. Parang nagiba ang langit at lupa. Binasag ng kamaong ito ang kalangitan ng walang humpay, pinapatay ang sarili nitong daan palabas ng may banal na dignidad. Mga munting butil ng tunay na kapangyarihan ng dragon ang nagdulot ng kaguluhan at sumire sa dumadaloy na enerhiya ng liwanag na nakapalibot sa puting kalansay. May isang matinis na sigaw. Ang mga mata ng puting kalansay ay naging sobrang pula, kasintindi ng magma. Bro, teka at tingnan mo. Buzz. Pagkatapos magsalita ng puting kalansay, isang pulang dugong liwanag ang biglang kumislap. Nakakakilabot ang suntok ni Zephyr. Bago pa ito mapatay, sinundan na ng puting kalansay ang pulang dugong liwanag at lumipad patungo sa malayong abot tanaw. Boom boom. Tumama ang kamao ni Zephyr sa lupa, dahilan para marahas na tumaas ang lupa sa ere at sumabog. Sandaling nayanig ang mga bundok at lupa, at ang mga bato ay nagliparan kung saan-saan. Swoosh! Lumitaw ang figure ni Zephyr. Nakatitig siya sa kulay dugong liwanag sa malayong kawalan. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang mga hibla ng malamig na liwanag. Ang bilis naman ito. Hindi yan makakatakas. Malamig na sabi ng Nine Netherbird. May bahid ng lamig sa boses nito, kasing lamig ng yelo. Talaga. Bahagyang tumanggo si Zephyr. Sa sumunod na sandali, lumitaw ang kanyang figure ilang libong metro ang layo. Sa sandaling ito, naubos na ni Zephyr ang flash shining. Hindi lamang ang kislap na ito ng liwanag, kundi pati na rin sa lahat ng aspeto, lahat sila ay nasa yugto ng mabilis na pag-unlad. Bagay talaga ang lalaking ito. Habang nakatingin sa nawawalang figure ni Zephyr, dali-dali ring ikinumpas ng Nine Netherbird ang mga pakpak nito at mabilis siyang hinabol. Gayunpaman, isang ekspresyon ng pagkagulat ang lumitaw sa mga mata nito. Natural lamang na hindi masyadong malinaw ang tungkol sa iba't ibang mahiwagang kakayahan ng sinaunang Draconic Way. Gayunpaman, ang walang kapantay na kakaibang kasanayang ito ay parang kulog sa pandinig nito. Kung gusto ng isang tao na matagumpay itong linangin, kailangan niya ng napakaraming mapagkukunan. Lalo na nitong mga nakaraang taon, maraming sinaunang banal na bagay ang naglaho. Walang bakas ng lahi ng dragon, kaya mas lalong naging mahirap ang magtagumpay. Kabanata 1245. Gayunpaman, ang bilis ng pagpapabuti ni Zephyr ay talagang kahanga-hanga. Labis itong nagulat sa puntong ito. Nakakapanibago talaga ang batang ito. Sa unahan. Gayunpaman, 8 o 9 na kilometro lamang ang layo nito. Isang napaka-ordinaryong lambak ang unti-unting lumitaw sa kanyang paningin. Sa lambak, ito ay puno ng sigla at katahimikan. Hindi lang iyon, kundi pati na rin ang maraming kakaibang bulaklak at damo ay sumasayaw kasabay ng hangin. Ang nakapalibot na kagubatan ay lantian at masagana, na lubhang liblib. Gayunpaman, sa tahimik na kapaligirang ito, may mahinang amoy ng dugo. Ito ang kakaibang masamang aura ng puting kalansay. Nakakagulat ang siksik na numa na gawa sa kahoy dito. Bahagyang gulat ang lumitaw sa mukha ni Zephyr. Hindi makapaniwalang sabi niya. Dahil sa napakaraming enerhiya ng mga katangiang kahoy, kung ang mga martial artist na may katangiang kahoy ay magtatanim dito, doble ang makukuha nilang resulta sa kalahati ng pagsisikap. Ang mga benepisyo ay magiging pambihira. Nandoon yan. Hindi gaanong kalakihan ang buong lambak. Gamit ang evil breaking eye ni Zephyr, kaya niyang kontrolin ang lahat sa isang iglap. Kahit na ang undestructible flower na iyon ay napakabihira at bihirang makita, hindi ibig sabihin na hindi ito alam ni Zephyr. Sa pagtama ng evil breaking eye, agad na natagpuan ni Zephyr ang kanyang hinahanap sa loob ng radius na ilang kilometro. Swoosh! Kumislap ang kanyang figure. Sa isang kawalan ng malay, tila naging isang malaking ibon si Zephyr at walang pag-aalinlangang sumugod patungo sa isang direksyon. Ang bilis ni Zephyr ay napakabilis na mahirap paniwalaan. Para siyang isang guhit ng kidlat na walang makakakita sa kanya ng malinaw. Nang muli siyang lumitaw at lumapag sa lupa, mayroon ng kung ano sa kanyang kamay.
Isa itong kakaibang halaman na may kurba na parang lawa at may mga linyang paikot-ikot. Ang mga berdeng sanga at dahon ay parang kristal na jade. Ang bawat isa sa tatlong namumukadkad na bulaklak ay kasing laki ng isang lababo. Napakaganda nitong tingnan. Gayunpaman, nang mahawakan ito ng mga daliri ni Zephyr, naramdaman niya na matigas ito. Ito ay walang iba kundi ang bulaklak na hindi masisira. Habang umuugoy ang bulaklak, may mga tipak ng komplikado at mahiwagang kapangyarihang kumalat mula rito, katulad ng pinakamalalim na teorya ng langit at lupa. Hindi lang iyon, nagbigay din ito ng walang kapantay na kamahalan na kapangyarihan ng buhay. Kahit isa lamang itong halaman, para bang ito ang pinakamakapangyarihang nilalang, isang bagay na hindi kailanman mabubura. Samantala, ito mismo ang epektong lumalaban sa langit na dulot ng makapangyarihang puwersa ng buhay nito. Sa wakas nakuha ko na rin. Nagsimulang magpakita ng masayang ngiti sa mukha ni Zephyr na mahirap itago habang nagsasalita. Dahil nakuha na niya ang Indestructible Flower, dapat sana'y halos nalutas na ang sariling negosyo ni Zephyr. Sa pagkakataong ito, bagamat hindi natagpuan ni Zephyr ang tinatawag na pamana ng Immortal Emperor matapos mapunta sa lihim na kaharian na ito. Sa sinaunang lihim na lupaing ito, nakamit din ni Zephyr ang malalaking benepisyo. Ang Violent Wind Lightning Blade, ang pagpapahusay ng Spirit Energy, ang Great Blood Cleave, ang pisikal na katawan ng isang True Dragon, ang nakakatakot na realm, ang pagtaas ng lakas, at ang hindi mabilang na spiritual power. Lahat ng uri ng benepisyo. Masasabing ang mga natamo ni Zephyr sa pagkakataong ito ay maituturing na bihira kahit sa lahat ng mga disipulo. Lalo na itong nangyari sa pisikal na katawan ng tunay na dragon. Dahil dito, sumailalim siya sa isang malaking pagbabago sa sinaunang paraang Draco Nico, na matagal nang hindi gumagalaw. Naitaas pa nga ito sa hindi maisip na antas.